Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Maya Vlogs, at isang mapagpalang araw na naman po sa atin lahat. So, bago po dyan, gusto ko po munang i-shout out ang ama at founder ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia Matubang, at sa lahat po ng Kalingap partners and mga reactors. And syempre, shout out din po sa Karaba, sina Teacher N, Gandang Imi, and si Ma'am Darlene. So, ayan, shout out po sa ating lahat. And syempre, sa lahat po ng YouTube friends natin, sa Team Classmate, Team Pasaway, ayan. And shout out ko rin po ang aking team dito sa Hong Kong, na Kalingap Supporter Hong Kong. Ayan, shout out po sa ating lahat. So ngayon is ang reaction video natin ngayon is tungkol po dito sa pagsorry po, paghingi po ng patawad ni Tatay Jonel nang dahil po sa nakaraang live niya nung nakaraan, no? Na kung saan doon po ay nabash si Kalingap Prab. Kaya naman po ito ay inalmahan ni Kalingap Prab. And ito ay babash na kasi siya doon. Kaya yun is syempre ay tinawag po siya sa Karaba, in-invite po siya sa Karaba, at eto nga ay pinaunlakan naman po ni Tatay Jonel. So ngayon, maririnig naman po natin kung ano naman po yung masasabi niya tungkol dito. So, ayan, bago po tayo magsimula, ayan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ayan, pa-subscribe na rin po and pa-like yung ating video. So, ayan guys, simulan na po natin and pakinggan natin kung ano po yung explanation or kung ano naman po yung pahayag ni Tatay Jonel. Naman at ikaw ay nakaakyat dito sa aming live. Salamat po sa imbitasyon. Oo, kasi siyempre gusto din naman nating marinig ang iyong side, di ba? Kasi nga, yun, ang tanong kasi namin, ano ba ang talagang nangyari? Bakit nagkaroon ng pambabas dito kay Kalingap Prab? Nagbukas po ako ng aming TV. Pagkagaling ko po doon sa bubuya namin, nagpakain ako ng baboy. Usually na ginagawa ko talaga every day. Nagbukas po ako ng TV at sabi ko kay Mama J, naka-premiere pala si Kuya Rab, may vlog pala. Bakit wala kayong sinabi sa akin na may vlog? Wala po talaga wala po talaga tita. Wala po talaga akong ka-idea na may nangyari na po vlog. Pero hindi naman nabago sa atin na si Krista Jane ay naiba-vlog. Tama po ba? Yes po. Oo, so dapat hindi na tayo ay nagugulat na, nag-vlog si Krista Jane. Alam naman natin, di ba, na binablog talaga ni Kalingap Prab. At alam naman natin, ang iyong anak ay Kalingap Angel. So, pagka may mga ganyan na naiba-vlog ang ating anak, ay hindi ka naman magugulat kasi alam mo yung tungkol ng iyong anak na siya ay Kalingap Angel. So, kung hindi mo alam na, sa masusunod na araw may vlog, o bukas, gano'n, di ba? Kasi si Kalingap Prab ay alam mo naman na marami yung mga binablog. So, at alam mo din, ang anak mo ay Kalingap Angel and talagang nagpa-vlog. So, bakit kinagulat? Ay, ano lang po kasi nung pinapanood ko kasi yung vlog ko, hindi ko pa natatapos yung vlog, ay may nag-message po sa akin isang concern at may mga pinakita po na binabash nga naman si Krista. Yun po yung kasi ang ayaw ko po na mangyari ulit, yung nangyaring vlog po. Kaya sabi ko nga kay Krista na kung pwede, huwag ka muna anak mag-tandem. Kung sakali na tandem ka ni Kuya Rabat. Halimbawa nakausapin ako si Mama Che, hindi muna talaga ako papayag. Kasi alam ko po yung bashing talaga. Kawawa yung anak ko at nag-aaral po baga. So, ayan po yung paliwanag ni Tatay Jonel, no? Na nagulat daw po siya kung bakit may vlog pala si Kalingap Prab kay Krista and hindi daw po niya alam. Kaya naman po siya ay sinabihan po doon sa
Karaba, ni na Kalingap Nurse, na bakit daw po siya nagugulat pa. Bakit pa siya magtataka? Alam naman po niya na Kalingap beneficiaries as Kalingap Angel po ang kanyang anak. So, anytime po is magkakaroon po ng vlogs and magkakaroon ng vlog sa kanyang anak, no? So, dapat sana hindi na po siya nagtaka or laging aware siya. Yun po yung advice, yan po yung sinabi ng Karaba, and same din po sa akin, ganun din po yung sasabihin ko kasi bakit pa siya magtataka, no? Bakit pa siya magtataka na i-vlog siya, and sa pagkakaalam ko naman po is bago naman po siya i-vlog, siguro nasabihan na si nanay kasi siya naman po yung laging nasa bahay. Ang nasa akin, baka nasabihan na po si nanay bago po sila nag-vlog. Ayun nga lang, yung sabi ni tatay is habang pinapanood daw po niya yung video, okay, is meron daw pong nag-message sa kanya na sinasabing doon sa vlog is nababash po si Krista. So doon daw po siya medyo nasaktan or na ano din yung damdamin niya kasi nababash nga si Chris. Naniwala na po siya agad sa message or kung ano po yung nag-message sa kanya. Hindi niya tinapos yung video para nalaman niya. So yung ang bugso ng damdamin niya is parang natitrigger na kasi nga mas pinaanuhan niya, mas pinansin niya po yung message kung sino man yung nag-message po sa kanya. Kaya syempre, nag-aano na yung damdamin niya kasi anak niya po yan. And babae po si Krista kasi syempre, tulad ng isang tatay, kahit sino naman pong tatay, kung nakikita mo ang anak mong nababash na, syempre, gusto mo siyang ipagtanggol. Yan po yung paliwanag ni Tatay Jonel tungkol dito. So, ituloy po natin. Pagkakasabi ko lang po doon, tita, talaga sa hindi po ako nakampi sa mga hindi po at marami pong lumalabas na magpapawakwak na daw si Tatay Junel. Hindi po yun. Kasi po malaki po ang utang na loob ko kay Kuya Rab at syempre po kay Kuya Bal Santos Matubang. Hindi ko po magagawa yan. At kaya po ako umarap dito sa inyo para ipaliwanag po yung side ko bilang ama ni Krista. At kung ano man po yung nasabi ko doon sa nabitawan kong salita doon sa aking live tungkol kay Kuya Rab at binigyan naman nila ng hindi magandang comment, ay humihingi po ako ng pasyensya. Kasi hala ko po yung kasing nababash, kaya masakit po sa aking kalooban. Yan. At aminado si Tatay Jonel sa kanyang pagkakamali, no? And yan po yung napakaganda sa ginawa ni Tatay Jonel kasi agad naman po siyang humingi ng tawad and talagang sincere naman po yung paghingi niya ng tawad. Talagang tinanggap niya kung ano po talaga yung mali niya. Kasi tulad nga ng sinabi ko, bilang isang tatay, kung nakikita mo talagang nasasaktan ang anak mo is kailangan mo talaga siyang ipagtanggol. Gusto mo na talaga siyang ipagtanggol. Pero ang napakagandang ginawa niya is talagang pinaunlakan niya talaga ang invitation ng Karaba sa kanya and doon mismo siya humingi ng tawad. So, yun yung sign na isang napakagandang simula, no? And ayun, sa mga nagsasabi din po kasi may iba pong comments na nagsasabi na mawawak na daw po, madaling mawakwak or may possibility na mawawakwak po siya, and narinig naman po natin yung sinabi niya is hindi daw po mangyayari kasi malaki daw po ang utang na loob niya kay Kuya Bal at kay Kalingap Rab. So yan po yung tatandaan natin kasi hindi naman po maglalakas loob yan na magsabi sa on live kung talagang hindi niya paninindigan yung salita niya, no? So, yan, ituloy po natin. So, teacher, nurse, no? Before pa po nung vlog, mga 2 weeks po siguro, nag-announce talaga ako sa aking live na
ganun nga po talaga. Once na kausapin ako ni Kuya about sa, halimbawa, itatandem si Krista, hindi po ako talaga papayag. Kasi yung bashing nga po, nadala na ako nung una, nung huling vlog nila, na talagang kawawa yung anak. Talagang ayoko po ulit na mangyari yun. Kaya nasabi ko talaga din sa live ko na medyo pero hindi ko po intention na magkaroon kami ni Kuya Rab ng hindi po pagkakaunawaan or Hindi ko man po alam kasi yung sa comsec talaga natin, hindi man maiwasan nila na mag-comment ng ganun. Pero sinabihan ko naman po sila, sana po tinapos nila yung video ko, yung aking video kasi po pinagtanggol ko dun si Kuya Rab. Oo nga. Ayan yung paliwanag niya. Sinabi niya doon na, di ba nga kasi sa vlog is meron kasing meron kasing pinartner kay Krista doon, no? Na si Lolo. Doon po. Pero sa kantahan lang po yun. And walang formal po na sinabi doon na tandem na yon, na love team na yon. Kasi nga po, sinabi naman na ni Kalinga Prab na wala nang love team para kay Krista. And ayun nga, na sinabi din daw ni Tatay Jonel na bago mag-vlog na talagang ayaw na nilang ipapatandem si Krista, no? Yan po, maliwanag na talagang walang tandem. And wala pa namang official, hindi naman in-announce ni Kalinga Prab na mag-tandem po si Krista at si Lolo. Good vibes lang po yun. Kaso nga lang, yung sa live, yung mga iba, nagre-react na sila. And doon na nila nag-start na binabash na si Kalinga Prab dahil nga po sa pagsalita kung ano yung sinabi ni Tatay Jonel doon. Kaya naman is doon na nag-start yung pagkabash ni Kalinga Prab. So ngayon, narinig natin kung ano yung nasabi ni Tatay Jonel tungkol dyan, no? Kasi yung mga ibang viewers kasi hindi nila tinapos yung live ni Tatay Jonel. Kaya yun. Kaya dapat kasi bago sila mag-comments, bago tayo magbigay ng reaction, kailangan panoorin po natin ng buo yung video. Huwag yung nasa gitna ka pa lang nagre-react ka na, nag-comments ka na hindi mo pa natapos, hindi mo talaga alam kung ano yung sasabihin mo dun. So, ayan, ituloy po natin. Napansin namin, Tatay Jonel, na para bang nag-post ng bashing, yung sinabi mo na hindi mo alam na na-vlog itong si Krista na alam naman pala ni Mama Che na ipapaalam kay Mama Che. So, ayan. Yun po yung dahilan. Ang pinaka-main po kung bakit na-bash si Kalinga Prab dito is yung sinabi niya sa live niya kasi hindi na natin mapanood yung live, hindi na natin mabalikan yung live ni Tatay Jonel kasi nga naka-private na po siya. So, tama naman po yung ginawa niya, good respect talaga. Nire-respeto niya naman po ang Kalingap kasi yung ginawa niya, yung live na yun is private niya na para matapos na yung para ma-off na yung comsec. And ayan nga, na yun, yung na bakit daw hindi niya alam, alam naman daw po ni Mama Che yung vlog na yun. Doon po nag-start, doon po talagang nabas si Kalinga Prab. So, pakinggan natin yung paliwanag niya. Tsaka po yung video na yun po, yung video pong yun na teacher, sumingit po sa likod ko si Mama Che at nagsalita po siya doon na alam niya, pero huli na po, na-deliver ko na yung salita ko bago si Mama Che nagsalita na alam daw. Talagang hindi nila pinaalam. Kaya po, hindi niya talaga pinaalam sa akin. Gawa nga po ng halimbawa daw. Siyempre, nagla-live ako, baka mabanggit ko daw. Maunahan ko na naman si yung bago mag-vlog. Kaya yun po yung iniwasan nila. Nagpaliwanag naman po si Mama Che yung live ko yun. So, yan, no?
Yan kasi yung mga iba, hindi nila natapos yung live, hindi nila tinapos yung live. Yan yung sinasabi ko. So, after naman pala ng pagkasabi ni Tatay Junel na hindi niya alam yung vlog na yun is, after that, is nagpaliwanag daw si Mama Che. Kasi Mama Che, si nanay ni Krista, is alam niya na kung alam niya na may vlog. Kaso nga lang, hindi nila sinabi kay Tatay Junel muna kasi nga siya po ay magla-live, baka mabanggit niya sa live niya at syempre, mauunahan na naman niya si Kalinga Prab bago yung vlog. So, tama po yung ginawa ni Mama Che, no? Kasi yun nga po yung ano natin, na huwag po natin pangunahan ang vlog ni Kalinga Prab. Sundin natin kung ano yung do's and don'ts tungkol sa vlogs, tungkol sa pagre-reaction, bago natin ipaalam, bago natin reactionan, may oras po yan. Yan po yun. Kaya yung ginawa po ni Mama Che is tama and nakakabilib din kasi alam talaga nila kung ano yung alituntunin sa Kalingap, no? Lilinawin ko din po yung ano, kasi may mga lumalabas kasing ano na yung binitawan ko daw na salita, mas parang pumapabor po ako dun sa mga viewers ko kaysa po sa Kalingap. Parang pansin nga din namin. Hindi po, ganito po kasi yan. Ganito po kasi, kaya po ako sa kanila nahingi ng pasensya po. Kasi po, nagbitaw din kasi ako sa kanila ng salita na sabi ko nga sa kanila, hindi ko itatandem si Krista. Kaya lang po, nangyari na nga na hindi naman talaga na-itandem, kaya lang na-i-vlog na wala po ako. May nag-comment doon, binasa ko din, kaya humingi po ako ng pasensya. Pero hindi po ibig sabihin nun po na yung maano po ako. Sabi ko nga palagi sa aking live, palagi po lang po ako nakagitna. Siyempre po baga, Kalingap po ako at unang-una na kay Kuya Balsan po. Hindi po ako pwede na magano. Kaya yung ini-issue nila sa akin na magpapawakwak na daw si Tatay Junel, hindi po mangyayari. Malaki po ang utang na loob kay Kuya Balsan po. So, ayan din po, nilinaw din po niya yung mga kino-comments para sa kanya na syempre alam natin siguro nasasaktan naman po siya na siya daw po ay pumapanig sa mga viewers or sa mga supporters. Wala na daw po siya sa Kalingap. So, ayan nilinaw niya and maliwanag na narinig natin na nasa gitna lang daw po siya kasi nga yun din po yung pinoprotektahan din niya po yung sinabi niya sa mga viewers na or sa mga supporters na hindi na po itatandem si Krista kahit kanino. And yun nga is talagang humihingi siya ng tawad. Na paulit-ulit niyang sinasabi niya hindi siya magpapawakwak dahil malaki ang utang na loob niya po kay Kuya Bal at kay Kalinga Prab. Kaya yan po yung maliwanag na ano natin, na naririnig natin mula kay Tatay Junel tungkol sa pagkabash ni Kalinga Prab, no? Tayo ay pro-Kalingap tayo. Lahat ay palagi natin tinitinan. Kasi kapag ka nasa Kalingap ka, para kang nakasandal sa pader. Sabi na ni Kalingap Prab, bakit tayo maghahangad ng milyon na isang bagsak? Kundi, Yes po, totoo po hindi yan. tayo sa kung anong meron tayo ngayon na panghabang buhay natin malalasa. Tama ba o mali? Tama po, tama. Tsaka alam naman po ang ugali ko talaga ng aking mga kasamahan na vlogger. Since na bago lang po ako sa kanila, pinapakita ko talaga sa kanila kung gaano po ako magmahal sa Kalingap. Alam po yan ni Kuya Bal Santos Matito. Talagang enhance po ako sa mga although wala pa talaga tayong tawag dito na nakapag-scout. Pero sa charity po, sa mga pagsasama-sama ko kay Kuya Bal, tuwing sinasama niya ako, talagang binibigay ko po yung best ko para sa Kalingap. So, ayan nga is, yan po yung sinasabi ni Tatay Junel na talagang pro-Kalingap naman po siya. At ito ay ipinapakita niya ng
bukal sa kanyang kalooban, lalong-lalo na pag kasama niya or pag nasa trabaho siya, talagang ginagawa niya yung best niya para patunayan or para ipakita na talagang mahal niya po ang Kalingap. Dahil sa Kalingap is, ayan, medyo umangat na yung buhay nila, nakilala sila, and nagkaroon siya ng trabaho. Kaya naman po, bilang panukli ni Tatay Jonel, kasi nga po yung sabi niya na malaki ang utang na loob niya, kaya talagang ginagawa niya yung best niya para patunayan talaga na siya po ay talagang napamahal na rin sa Kalingap. Yan po ang sinabi ni Tatay Jonel, no? And napakaganda po yung kanyang saloobin dito. Lahat, magpapasalamat po ako kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab at kay Ate Ed. At humihingi po ako ng dispensa kung ano man po yung nabitawang kong salita dun sa nangyaring live ng isang araw. At yung live ko po yun ay akin na pong na-private. At malaki po ang utang na loob ko kay Kuya Bal Santos Matubang at kay Kalingap Rab, dahil kung di dahil naman po sa kanila ay wala po ako dito sa Kalingap, at syempre po si Krista, agent po yun. At yun po, tatandaan ko po yung mga sinasabi ninyo sa akin. Salamat din po kasi napaakyat nyo ako dito sa Karepa. At Karaba. Kasi po nalaman ko din po yung mga rules at hindi dapat nagawin na bilang isang vlogger. Yun, at yun lang po. Maraming salamat po at sana pagkatapos po nito wala na sana. So, ayan po yung mensahe, no, ni Tatay Jonel sa Team Kalingap, kina Kuya Bal, Kalingap Rab, Ate Edna is ayan nga po yung mensahe niya na paulit-ulit niya pong sinasabi na mananatili po siya loyal sa Kalingap, no? And talagang tumatanaw po talaga siya yung sinasabi niya na malaki ang utang na loob niya sa Team Kalingap, kaya hindi po mangyayari na siya po ay mawawakwak or siya po ay mawawala sa Kalingap, na yung loyalty niya po talaga is sa Kalingap pa rin. And alam niya naman po yan. So, nakiusap din po siya na sana pagkatapos na ng lahat ng pag-uusap na yan or sana matapos na yung bashing sa both side, kay Krista, kay Kalingap Rab, or kay Tatay Jonel din, sana tapusin nyo na, wag na kayong masyadong magpara-comments pa, and try to understand and accept na talagang wala na po yung Mick Chris, no? So mag-start tayong muli ng panibago. Yung si Krista na lang po yung suportahan natin. And syempre, support din po natin si Kalingap Mikoy, si Tatay Jonel. Ayan, hindi porkit wala ng Mick Chris, hindi na natin susuportahan ang Mick Krista. Yung may gusto kay Krista, yung may gusto kay Krista, ayaw din mag-support kay Mikoy. Huwag naman po, kasi nung sila ay magkatandem pa, sinuportahan nyo sila. Sinuportahan natin silang dalawa. So ngayong nabuwag na o wala na po yung Chris, suportahan natin po silang dalawa para mas masaya, o di ba? So yan lang po ang reaction natin dito tungkol po sa nangyari, no? At sana nga is tapusin nyo na, wala nang bashing, intindihin nyo na lang para tahimik ang lahat. So yan, maraming salamat po. Bye-bye and God bless.